Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Ngayon, kausap ni Lo ang grupo ni Luffy. Ang kanilang susunod na target ay maabot ang Dressrosa Island, at bago iyon, binantaan niya si Doflamingo, pinilit siyang umalis sa kanyang posisyon bilang Warlord of the Sea. Nagulat ito sa lahat, ngunit labis na nasasabik si Luffy. Sa sandaling ito, sinabi ni Luffy sa lahat, siya at si Lo ay bumuo ng isang alyansa upang talunin ang isa sa apat na emperador. Ito ang nagpasindak kay Usopp, dahil ang emperador na kanilang hahamunin ay si Kaido of the Beast. Sa kabilang panig, si Smoker ay natalo ni Doflamingo. Nang papatayin na niya si Smoker, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita si Aokiji. Nagulat ito sa mga subordinate ni Smoker, hindi nila maintindihan kung bakit nandito ang dating Fleet Admiral. Bagamat napansin ni Doflamingo si Aokiji sa likod niya, nagpatuloy pa rin siya sa pagpatay kay Smoker. Sa hindi inaasahan, na-freeze agad siya ni Aokiji, pinalamig pa ni Aokiji ang buong paligid. Ngunit nagawa ni Doflamingo na makatakas sa yelo ni Aokiji. Nagulat ito sa lahat, akala nila si Doflamingo at Aokiji ay maglalaban hanggang dulo. Sa hindi inaasahan, nagpa siya si Doflamingo na umalis. Sinabi niya, wala akong interes na labanan ka. At napagtanto ni Doflamingo na may binabalak si Aokiji, kaya umalis si Doflamingo at ang kanyang mga subordinate. Sa sandaling ito, naguguluhan si Smoker, hindi niya maintindihan kung bakit pumunta si Aokiji dito. Kaya naisip ni Smoker na si Aokiji ay kasangkot sa Underworld. Ngunit binalaan ni Aokiji si Smoker na si Doflamingo ay isang napakadelikadong tao, kaya sinabi niya kay Smoker na ipaalam kay Akainu, na magpadala ng Fleet Admiral sa Dressrosa. Samantala, sinabi ni Lo sa grupo ni Luffy, na si Doflamingo ay kilala bilang Joker sa Underworld, at isa siyang mahalagang business partner ni Kaido. Nang marinig ni Momo at Kinemon ang pangalan ni Kaido, agad silang nagulat. Lumalabas na si Doflamingo ay gumagawa ng isang malaking bilang ng mga artificial na devil fruit na ibebenta kay Kaido. Nag-alala ito sa lahat, dahil ang kanilang mga kaaway ay magkakaroon ng mas maraming devil fruits. Ngunit sinabi ni Lo na hindi na sila makakakuha ng mga devil fruit, dahil nahuli na nila si Caesar. Ito ay ikinatuwa ng lahat, dahil akala nila ay napakatalino ni Caesar. Ngunit ipinaliwanag ni Lo na ang pananaliksik sa paglikha ng mga artificial na devil fruit ay kay Vegapunk. Kaya mabilis nilang hindi pinansin si Caesar. Biglang nakita ng lahat ang pagbagsak ng yelo. Naramdaman ni Nami na may mali, kaya sinabi niya kay Frankie na maghanda sa paggamit ng emergency escape system. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang malaking bloke ng yelo ang bumagsak patungo sa kanilang barko. Sa kabutihang palad, na-control ni Frankie si Sunny upang lumipad sa oras. Dahil dito, nakatakas sila sa lugar na iyon. Ito ang nagpa-excite kay Momo, dahil kahanga-hanga ang barko ni Luffy. Kaya nagpa siya si Nami na isama si Momo sa paglilibot sa Sunny, na nagpasaya kay Momo. Kinagabihan, nag-aalala pa rin sina Usopp at Chopper, dahil sila ang magiging target ni Doflamingo. Biglang nakita ni Luffy si Kinemon na umaatake kay Zoro, dahil akala niya ay ninakaw ni Zoro ang maalamat na espada na Shusui mula kay Ryuma. Ito ay isang pambansang kayamanan ng bansang Wano. Biglang ibinalita ni Nami na naliligo si Momo kasama si Robin. Nagulat ito kay Sanji, Kinemon at Brook, kaya agad nilang pinuntahan si Momo. Nakita nila si Momo na naliligo kasama si Robin. Ikinainggit nila ito ng husto, dahil akala nila ay sinasamantala lang ni Momo ang kanyang mukhang bata. Pero agad silang tinamaan ng tatlo ni Nami, dahil naglakas loob silang mangbuli ng bata. Kaya niyakap ni Momo si Nami, binigyan pa niya sila ng nakakalokong ngiti, na ikinagalit nilang tatlo. Kinaumagahan, laking gulat ng grupo ni Luffy, dahil nabasa nila ang balitang nagbitiw na si Doflamingo bilang Warlord of the Sea. Tinalikuran pa niya ang kanyang posisyon bilang hari ng Dressrosa. Ito ay nakalulugod kay Lo, dahil ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Pero nakita ni Luffy na nasa dyaryo rin ang litrato nila ni Lo, na ikinagulat ng lahat. Sa Dressrosa Kingdom, hindi naintindihan ng mga mamamayan kung bakit nagbitiw si Doflamingo. Marami pa siyang natanggap na tawag sa telepono. Biglang tinawagan ni Lo si Doflamingo. Ito ang nagpapasaya sa kanya, kaya't sinagot niya ang tawag, habang ang lahat sa mundo ay nabigla, dahil si Doflamingo ay sumuko sa kanyang posisyon bilang Warlord of the Sea. Nagulat ito kina Bonnie, Jimbei, at Crocodile. Sa sandaling ito, sinabi ni Doflamingo kay Lo, isinuko ko ang aking posisyon bilang Warlord of the Sea.
Nagdulot ito ng pagkalito sa lahat. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Luffy, ako ay magiging hari ng pirata, at nangako siyang ibabalik sa kanya si Caesar bilang napagkasunduan. Biglang sinabi ni Doflamingo kay Luffy, mayroon akong isang bagay na talagang gusto mo. Naging curious ang lahat. Naisip ni Luffy na ito ay isang masarap na piraso ng karne. Ito ay nagpatokso sa kanya. Sa puntong ito, iminungkahi ni Doflamingo na hayaan siyang marinig ang boses ni Caesar. Pagkatapos niyang kumpirmahin na ito ay si Caesar, inayos ni Lo na makipagkita sa kanya sa hilaga ng Dressrosa Island, at ibabalik ni Lo si Caesar sa kanya. Pagkatapos, agad na pinutol ni Luffy ang komunikasyon, dahil akala niya ay patuloy silang akitin ni Doflamingo. Samantala, inakala ni Sanji na si Doflamingo ay nagpaplano ng pananambang para sa kanila. Ngunit sinabi ni Lo na ang pagbabalik kay Caesar ay bahagi lamang ng kanilang plano, dahil ang kanyang tunay na layunin ay upang sirain ang Smile Factory. Gayunpaman, hindi niya alam ang lokasyon ng Smile Factory, kaya kailangan nilang hanapin ito. Nagpa-excite ito kay Luffy, dahil malapit na niyang tuklasin ang Dressrosa Island. Sinabi ni Lo kay Luffy na kailangan muna nilang magkaroon ng plano, ngunit napagtanto ni Luffy na oras na para kumain, kaya walang pumapansin sa kanya. Sa puntong ito, sinabi sa kanila ni Lo, na pagkatapos nilang matapos ang kanilang business sa Dressrosa, magpapatuloy sila sa isla ng Zou. Kaya nagpatuloy sina Kinemon at Momo na humingi ng masasakyan sa kanila, at sinabi sa kanila ni Kinemon, na dati, ang isang kaibigan niya ay nahuli sa Dressrosa, kaya kailangan niyang iligtas ang kanyang kaibigan. Pinaiyak nito sina Chopper at Frankie. Sa Marine Headquarters, nagkakaroon sila ng emergency meeting tungkol sa Warlord of the Sea. Dahil ang pagbibitiw ni Doflamingo bilang Warlord, ay makakasira sa balanse sa pagitan ng tatlong kapangyarihan, ang Marines, ang apat na Emperador, at ang Warlord ng Dagat. Ngunit nanatiling kalmado si Akaino, at nagpasya siyang ipadala ang Fleet Admiral na si Fujitora sa Dressrosa. Samantala, tinitipon ni Doflamingo ang mga commander ng kanyang mga tauhan ng pirata. Naniniwala siya na ang nasa loob ng kahon ay isang bagay na gusto ni Luffy. Lumalabas na ito ay ang Devil Fruit ni Ace, ang Mere Mere Devil Fruit. Sa sandaling ito, dumating na ang grupo ni Luffy sa Dressrosa. Dahil dito ay labis na ikinatuwa ni Luffy, kaya naman, hiniling niya kay Momo na paliparin siya sa bayan. Ngunit hindi marunong lumipad si Momo, hindi niya rin gusto ang paglipad, dahil ito ang nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Kaya kinagat ni Momo si Luffy, at nagsimula silang mag-away. Sinabi ni Luffy na balang araw siya ay magiging hari ng pirata, habang si Momo ay gustong maging shogun ng Wano Country. Buti na lang at napigilan sila ni Kinemon, dahil pinagalitan niya si Momo sa pagiging walang respeto sa mga benefactor niya. Kaya tumakbo si Momo para yakapin si Nami. Dahil dito, patuloy na inggit ang tatlo sa kanya. Sa sandaling ito, naglabas si Lo ng mapa ng Dressrosa para makita ng lahat, at nagsimula siyang bumalangkas ng plano. Hahatiin sila sa tatlong action team, isang team ang pupunta para sirain ang Smile Factory, dadalhin ng team ni Lo si Caesar sa meeting point kasama si Doflamingo, at mananatili ang team ni Nami para bantayan si Sunny. Biglang napansin ni Chopper na nawala ang grupo ni Luffy. Nag-alala ito sa kanila. Samantala, nakapasok na sa bayan ang grupo ni Luffy, dahil naamoy nila ang masarap na bango ng pagkain doon. Pero nakita ni Luffy na parang tao ang mga laruan dito. Nagulat sila nito, maging ang mga tao at mga laruan dito ay magkasamang naninirahan. Ikinatuwa nito si Luffy, kaya napagpasyahan nilang magkaila, pagkatapos, malaya nilang magagalugad ang bayan. Sa sandaling ito, gutom na gutom si Luffy, kaya tumakbo siya para maghanap ng makakain, at nakahanap si Luffy ng restaurant. Biglang napansin ni Zoro ang isang matandang bulag na papalapit. Dahil dito ay nakadama siya ng panganib. Sa hindi inaasahan, dumaan lang ang matandang bulag kay Zoro. Naghahanap pala siya ng malapit na kasino. Ngunit hindi alam ni Zoro, kaya sinabihan niya ang matanda na magtanong sa loob ng restaurant. Sa puntong ito, nasa restaurant ang grupo ni Luffy na naghihintay ng pagkain. Ngunit labis na nag-aalala si Kinemon sa kanyang kaibigan na nagngangalang Kanjuro. Samantala, naramdaman ni Sanji na may kakaiba, dahil nagbitiw na ang hari ng Dressrosa, ngunit ang mga tao rito ay hindi man lang nag-alala. Sa wakas, dumating na rin ang pagkain, na labis na ikinatuwa ni Luffy dahil masarap ang mga pagkain dito. Bigla nilang nakita ang matandang bulag na nagsusugal sa restaurant. Sabi ni Zoro, tuloy-tuloy ang panalo ng matanda.
Dahil sa matandang bulag, nanalo lahat ang mga kasama niyang tumaya. Ito ay nagpasaya sa lahat, ngunit isang grupo ng mga manloloko ang lumitaw. Napagtanto nilang bulag ang matandang lalaki, kaya gusto nilang makipaglaro sa kanya ng roleta. Sa sandaling iyon, sa puti tumaya ang matanda. Bagamat dumapo ang wheel sa puting slot, idineklara nilang itim ito, dahilan para tuluyang matalo ang matanda. Mga subordinate pala sila ni Doflamingo kaya walang nang ahas na magsalita. Akala nila ay hindi na maglalakas loob ang matanda na maglaro, sa hindi inaasahan, itinaya niya ang lahat ng natitira niyang pera, na labis nilang ikinatuwa. Sa puntong ito, pumusta na naman siya sa puti. Sa hindi inaasahan, dumaong talaga ang wheel sa puting slot. Nang itutuloy na sana nila ang panloloko sa matanda, biglang nagsalita si Luffy, nanalo ka. Nagulat ito sa lahat, dahil naglakas loob siyang harapin ang mga nasasakupan ni Doflamingo. Habang tuwang-tuwa ang matanda, dahil nanalo siya, naramdaman din ni Luffy na napakalakas ng matanda. Bigla nilang sinugod si Luffy, pero agad namang tumayo ang matanda para pigilan sila, kaya sabay silang umatake sa kanya. Sa hindi inaasahan, madali niyang dinisarmahan silang lahat, sa sobrang bilis na hindi man lang nila namalayan. Bigla silang nakaramdam ng matinding pressure na nagtulak sa kanila sa lupa, na nagparamdam sa kanila na parang madudurog ang kanilang mga katawan. Ang matanda ay hindi inaasahang lumikha ng isang malaking butas sa lupa. Nagulat ang lahat, dahil hindi nila alam kung sino siya. Napagtanto ng grupo ni Luffy na kumain siya ng devil fruit. Naramdaman ni Luffy na napakalakas niya, kaya nagtanong siya, sino ka? Ngunit hindi sinabi ng matanda kay Luffy at umalis. Napagtanto ni Zoro na hindi siya isang ordinaryong tao. Biglang nataranta ang lahat ng tao sa restaurant, dahil ninakawan sila. Napagtanto ni Zoro na ang kanyang espada, ang Shusoi, ay nawawala. Isang puppet sa malapit ang nagsabing ginawa ito ng mga diwata. Nang mapagtanto ng lahat na nagnakaw sa kanila ang mga diwata, sa hindi inaasahan, ipinagkibit balikat na lamang nila ito. Nagalit ito kay Zoro. Sinisi ni Kinemon si Zoro sa pagkawala ng espada. Biglang nakita ni Zoro ang magnanakaw kaya hinabol niya ito. Agad din namang tumakbo sina Sanji at Kinemon kay Zoro. Nang tutulong na sana si Luffy ay pinigilan siya ni Franky, dahil may naisip siyang ibang plano. Sa sandaling ito, sinusubukan ng grupo ni Zoro na habulin ang magnanakaw, habang sina Luffy at Franky ay nagtatanong sa nasasakupan ni Doflamingo, upang pilitin itong ibunyag ang lokasyon ng Smile Factory. Bagamat wala siyang alam tungkol dito, sinabi niya kay Luffy na maaari silang pumunta sa Coliseum ng Dressrosa para mag-imbestiga, dahil may malaking kaganapan na nagaganap doon ngayon, at ang premyo ay isang bagay na hinahangad ng lahat. Sa panig ng Coliseum, tuwang-tuwa ang lahat, dahil magsisimula na ang laban sa Coliseum. Biglang sinabi sa kanila ng announcer ang tungkol sa labanan sa Marine Headquarters 2 taon na ang nakararaan. Ang laban na iyon ay nagbunga ng sakripisyo ni Ace, na ikinagulat ng lahat, at napagtanto nilang lahat, ang premyo sa labanang ito ay ang Mere Mere no Mi ni Ace, na labis na ikinatuwa ng lahat, habang si Luffy ay nabigla, dahil ito ay ang Devil Fruit ni Ace. Nang malaman ng mga tao ang tungkol sa premyo para sa laban na ito, naging mas masigla ang Coliseum. Tinipon ng labanang ito ang lahat ng malalakas na mandirigma mula sa buong mundo. Kailangan pa nilang labanan ng isang commander ng Don Quixote Pirates, si Diamante, na nagpasigla sa lahat ng manunood sa Coliseum. Sa sandaling ito, hindi maintindihan ni Luffy kung bakit nandito ang Devil Fruit ni Ace, kaya nagpaliwanag ang nasasakupan ni Doflamingo. Lumalabas na kapag ang isang gumagamit ng Devil Fruit ay namatay, ang Devil Fruit ay muling isisilang sa ibang lugar, kaya ang Devil Fruits ay hindi na talaga nawawala. Dahil dito, natagpuan ni Doflamingo ang Devil Fruit ni Ace, at nagpasya siyang ang Devil Fruit na ito ang magiging premyo para sa labanang ito. Sa sandaling ito, desidido si Luffy na kunin ang Mere Mere Fruit, kaya iminungkahi niya na kainin ito ni Franky. Ngunit tumanggi si Franky, dahil ayaw niyang mawala ang kakayahan niyang lumangoy. Ganun pa man, ayaw pa rin ni Luffy na mahulog sa kamay ng iba ang Devil Fruit ni Ace, kaya agad silang sumugod sa Coliseum. Sa panig ni Zoro ay pilit pa rin niyang hinahabol ang magnanakaw, ngunit nawala sa kanyang paningin ang magnanakaw, dahil sa sobrang dami ng tao sa paligid. Biglang nakita ni Sanji ang isang magandang babae na sumasayaw, na naging dahilan para hindi maalis ni Sanji ang tingin sa kanya, at inihagis niya ang rosas kay Sanji, na ikinatulala niya, kaya nawala sa paningin ni Sanji si Zoro. Biglang tumakbo yung babaeng sumasayaw para hanapin si Sanji.
Sabi niya, hawakan mo ako, na ikinagulat ni Sanji. Lumalabas na hinahabol pala siya. Mabuti na lang at nakaalis na ang mga pulis, pero hindi pa rin siya binitawan ni Sanji. Dumudugo pala ang ilong ng binata dahil sa sobrang saya. Noong aalis na siya, ayaw niyang idamay si Sanji, pero nangako si Sanji na tutulungan siya, na ikinatuwa niya at sinabing, nai-inlove ako sayo. Dahil dito, mas lalong lumakas ang emosyon ni Sanji. Nagpakilala siya bilang Violet, at gusto niya ang tulong ni Sanji para makapatay ng tao. Habang hinahabol pa rin ni Zoro ang magnanakaw, sinusundan na ni Sanji si Violet. Dahil akala niya ay natagpuan na niya ang mahal niya sa buhay, desidido siyang protektahan si Violet. Samantala, dumating sina Luffy at Franky sa Coliseum, na labis na ikinatuwa ni Luffy, dahil buhay na buhay ang loob ng Coliseum. Bigla nilang nakitang hinahabol ng mga pulis ang isang toy soldier, ngunit nagawang tumalon ng soldier sa loob ng boundary ng Coliseum. Kaya hindi na naituloy ng mga pulis ang paghabol sa kanya, dahil iyon ang tuntunin ng Coliseum. Pagkaalis ng pulis, lumundag ang toy soldier para makipag-usap kay Luffy, na naging interesado si Luffy sa kanya. Biglang inihayag ng babaeng ito na malapit na ang oras ng pagpaparehistro. Kaya agad na pumunta si Luffy para magparehistro, na ikinagulat ng lahat, dahil si Luffy ay mukhang isang matanda at mahinang lalaki. Akala nila ay hindi niya matatalo ang mga commander ng pamilya Don Quixote. Nang isusulat na sana ni Luffy ang pangalan niya, bigla siyang binatukan ni Franky. Dahil hindi niya magamit ang tunay niyang pangalan, kaya pinalitan ni Luffy ang pangalan niya ng Lucy. Sa sandaling ito, hindi nakalimutan ni Franky na paalalahanan si Luffy na huwag ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao, kaya pumasok si Luffy sa Coliseum. Biglang napansin ni Franky na labis na nag-aalala ang toy soldier. Napagtanto ni Franky na siya ay isang lokal na residente, kaya hiniling sa kanya ni Franky na ipakita sa kanya ang lokasyon ng Smile Factory. Samantala, sinusundan pa rin ni Sanji si Violet. Nang makita ang kagandahan ni Violet, mas lalo pang nabighani si Sanji sa kanya. Biglang may nakita silang pulis na papalapit, kaya hinila ni Violet si Sanji para tumakbo palayo. Ito ang nagpasaya kay Sanji. Sa puntong ito, napansin ni Luffy ang maraming gladiator sa Coliseum, na nagpapasaya sa kanya. Gayunpaman, nakita nila si Luffy bilang isang matanda at mahinang tao, kaya minamaliit nila ito. Biglang dumating ang isang malaking lalaki na nagngangalang Spartan upang makipag-away kay Luffy, dahil naniniwala siyang ang lugar ay para lamang sa malalakas, hindi para sa mga mahihina tulad ni Luffy, kaya't inatake niya si Luffy. Sa hindi inaasahan, madaling naiwasan ni Luffy ang lahat ng kanyang mga atake, pagkatapos, mabilis siyang sinunggaban at inihagis sa lupa. Nagdulot ito ng pagtataka sa lahat, dahil natalo ni Luffy si Spartan sa isang galaw lamang. Biglang, isang sundalo ang nag-anunsyo na si Luffy ay na-disqualify sa kompetisyon, dahil hindi pinapayagan ng mga panuntunan ng Coliseum ang pakikipaglaban sa labas ng mga laban. Gayunpaman, pinahinto ng 3 tao ang sundalo. Kinilala sila ng lahat bilang ang Chinjou family. Pinagtatanggol nila si Luffy, dahil nakita nilang si Spartan ang unang nagsimula ng laban. Kaya pumunta si Luffy para magpasalamat sa kanila. Sa sandaling ito, ang mga makapangyarihang gladiator ng arena ay nagsimulang lumitaw ng paisa-isa. Lahat sila ay mga sikat na tao sa buong mundo. Sumasali rin pala si Bellamy sa labanang ito. Gayunpaman, nag-aalala lamang si Luffy kung ang arena ay naghahain ba ng pagkain. Sa sandaling ito, ang mga gladiator mula sa Block A ay pumasok sa lugar ng labanan. Ito ay nagpasigla sa mga manonood. Lumalabas na sa unang round ay maglalaban silang lahat sa isang free-for-all. Ang nakapalibot sa entablado ng labanan ay isang grupo ng fighting fish, kaya hindi makakaalis ang mga gladiator sa entablado. Sa sandaling magsimula ang labanan, nagsimula silang umatake sa isa't isa. Lubos nitong ikinatuwa ang mga manonood. Samantala, si Luffy ay pumasok sa armory ng arena. Napakasaya nito, dahil magagamit niya ang lahat ng uri ng armas doon. Biglang napansin ni Luffy ang isang estatwa ni Kairos, ang bayani sa arena. Habang nag-iipon ng mga sandata si Luffy, isang gwapong binata ang nagsimulang maglakad palapit sa kanya, dahilan para mawalan ng malay ang babaeng staff ng arena, dahil nabihag sila sa kanyang kagwapuhan. Kinilala siya ng lahat bilang Pirate Prince, si Cavendish. Biglang nakita ni Cavendish si Luffy na may dalang napakaraming armas, kaya pinaalalahanan niya si Luffy na may limitasyon sa timbang ang arena. At kumpiyansa niyang sinabi na siya ang mananalo.
dahil ang bounty ni Cavendish ay 280 milyong berry. Dahil dito, lalo pang nabihag ang mga babaeng staff doon kay Cavendish. Pero walang pakialam si Luffy sa kanya, na ikinagalit ni Cavendish. Sa sandaling ito, labis na nadismaya si Luffy, dahil kailangan niyang ibaba ang ilan sa mga armas sa kanyang katawan. Nakita pala noon ni Cavendish na madaling natalo ni Luffy si Spartan, kaya tinanong niya, ano ang pangalan mo? Pero sabi ni Luffy, ako si Luffy, ang magiging hari ng pirata. Nagulat ito sa lahat. Dahil nakita nilang Lucy ang pangalan niya, akala nila mali ang narinig nila. Sinabi ni Cavendish na kapag nakatagpo niya si Luffy the Straw Hat dito, tiyak na papatayin niya ito. Labis na kinasusuklaman ni Cavendish si Luffy, dahil 2 taon na ang nakararaan, isa siyang napakasikat na pirata, kaya hinangaan siya ng lahat. Ngunit pagkatapos ng Whitebeard War sa Marineford, ang reputasyon ni Luffy ay nalampasan ang kanyang reputasyon. Kahit na ang kanyang sariling reputasyon ay niraranggo na ngayon sa ibaba ng mga pirata ng Worst Generation. Kaya determinado siyang maghiganti kay Luffy, ngunit wala pa ring pakialam si Luffy sa kanya, na ikinagalit ni Cavendish. Nagbabalat kayo pala si Luffy na parang estatwa ni Kairos. Biglang may lumapit na babae at kinausap siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Rebecca. Sa sandaling ito, sinabi ni Rebecca kay Luffy na, si Kairos ang maalamat na manlalaban ng arena na ito, dahil nanalo siya ng 3,000 na walang talo na laban. Biglang may dumating na grupo ng gladiator para asarin si Rebecca, dahil nakita nilang masyadong mahina si Rebecca, kaya naniwala silang madali lang itong talunin. Bagamat palaging binubuli si Rebecca, wala siyang pakialam sa kanila, dahil ang layunin niya ay patayin si Doflamingo. Nagulat ito kay Luffy. Kaya nagpaalam na si Rebecca kay Luffy at umalis na. Sa panig ng Block A, may isang tao na nakatalo ng maraming gladiator. Ito ay nagpasigla sa mga manonood, dahil siya ay napakalakas. Na-curious din si Luffy na panoorin ang laban niya. Sa hindi inaasahan, sa isang suntok lang, pinalipad niya sa ere ang mga gladiator, at agad siyang nanalo. Bigla niyang tinanggal ang maskara niya, dahilan para magulat ang lahat sa arena, dahil siya ang commander ng Blackbeard Pirates na si Burgess. Nakilala siya ni Luffy bilang ang taong nakita niya noon. Sa sandaling ito, nasa arena din ang matandang bulag. Napagtanto niya na maraming sikat na pirata ang nandito, kaya oras na para kumilos siya, at isinuot niya ang kanyang marine coat. Siya pala ang Fleet Admiral na si Fujitora, kaya inutusan niya ang lahat ng marines sa isla na kumilos. Sa oras na ito, nakita ni Luffy ang maraming sugatang gladiator. Biglang sumulpot si Bellamy. Nakilala pala niya si Luffy bilang Straw Hat. Nagulat ito kay Luffy, dahil noong nakaraan, tinalo siya ni Luffy sa isang suntok lang. Hindi maintindihan ni Luffy kung bakit siya naririto, at ipinaliwanag ni Bellamy kay Luffy na, mula noong bata pa siya, hinangaan niya ng husto si Doflamingo. Kaya gusto niyang manalo sa tournament na ito, nakilalanin ni Doflamingo ang kanyang lakas. Matapos matalo kay Luffy, pumunta rin si Bellamy sa Skypiea, na tumulong sa kanya na baguhin ang kanyang pananaw sa mundo. Kaya ngayon ay hindi na kinasusuklaman ni Bellamy si Luffy, pagkatapos, umalis na si Bellamy. Sa panig ni Law, pinangungunahan niya si Caesar sa tagpuan nila ni Doflamingo. Napagtanto ni Robin na kailangan nilang tumawid sa tulay na ito, upang marating ang Greenbeat Island. Pero binalaan sila ng may-ari ng kafe, na maraming fighting fish sa ilalim ng tulay. Natakot ito kay Usopp, kaya iminungkahi nila ni Caesar na baguhin ni Law ang lokasyon. Ngunit hindi sumang-ayon si Law, at naramdaman niyang kakaiba ang kaharian na ito, dahil nagbitiw na ang kanilang hari, gayunpaman, komportable pa rin ang mga tao rito. Biglang nakita ni Robin na nandito rin ang CP0. Napagtanto ni Law na sila ay mga agent ng Cypherpol na nagtatrabaho para sa pamahalaang pandaigdig. Samantala, sinusubukan pa rin ni Zoro na habulin ang magnanakaw, kaya tumalon ito at nabawi ang kanyang espada. Sa hindi inaasahan, itinapon ng diwata si Zoro, at pareho silang natumba. Biglang nakita ni Zoro ang hitsura ng diwata, na ikinagulat niya. Sa panig ni Kinemon, tumatakbo siya para hanapin si Kanjuro. Bigla, pinalibutan siya ng mga sundalo ni Doflamingo. Lumalabas na nakilala nila ang pagkakakilanlan ni Kinemon, at ginamit nila ang buhay ni Kanjuro para bantaan si Kinemon, kaya hindi niya napigilan ang mga ito. Sa puntong ito, nagsimula na ang labanan sa B-Block, na nasa sabik si Luffy na panoorin sila. Habang si Sanji ay nawala sa pagmamahal kay Violet, sa hindi inaasahang pagkakataon,
Pinagmamasdan sila ng mga nasasakupan ni Doflamingo. Nang sinubukan ng isa sa kanila na patayin si Sanji, agad siyang na-detect at ibinaba ni Sanji. Ito ay labis na ikinatuwa niya, dahil naipapakita niya ang kanyang lakas sa harap ni Violet. Samantala, binabantayan pa rin ng grupo ni Nami ang barkong Sunny. Nakahiga si Momo sa kandungan ni Nami. Labis itong ikinatuwa nito, ngunit nang gayahin siya ni Brook at humiga, agad siyang binatukan ni Nami. Biglang may narinig silang may kumakalas sa kusina. Natakot sila nito, kaya sinabihan ni Nami sina Brook at Chopper na tingnan ito. Hindi nila inaasahan na ang lahat ng nasa loob ay naging isang pininturahan na espasyo, nagulat sila nito. Sa panig ni Luffy, naghihintay pa rin siyang manood ng laban sa B-Block. Pagkatapos, lumitaw ang huling kalahok ng Block B. Siya pala si Bartolomeo. Ito ay nagpasigla sa mga manunood. Biglang sinabi ni Bartolomeo, "Mamatay kayong lahat." Nagalit ang lahat, kaya nagtapon sila ng basura sa arena. Samantala, hindi alam ni Luffy kung sino si Bartolomeo. Kaya naman, sinabi ni Cavendish kay Luffy, siya ang kapitan ng isang pirate crew na may bounty na 150 milyong berry. Sa puntong ito, kinasusuklaman siya ng lahat. Bigla siyang may hinagis sa may stand. Ito ay natakot sa lahat, dahil akala nila ito ay isang bomba, kaya lahat ay nagtulak sa isa't isa upang makalayo. Lumalabas na ito ay bola lang pala. Nakita ni Bartolomeo na natakot ang mga tao, kaya tinawag niya itong basura. Nagalit sila nito. Napagtanto ni Luffy na si Bartolomeo ay isang kakaibang karakter. Biglang lumitaw ang isa pang mandirigma. Siya ay isang taong kusang nagsilbi kay Doflamingo. Kinilala siya ng lahat bilang si Bellamy. Lumalabas na kung mananalo si Bellamy sa tournament na ito, sasali siya sa pirate crew ni Doflamingo, at siya ay itinuturing na kandidato para sa championship ng tournament na ito. Ito ay nagpasigla sa lahat. Habang si Luffy ay hindi sigurado kung paano panoorin ang magulong labanan na ito, sinabi ni Cavendish kay Luffy na tumuon sa mga malalakas, at ipinakilala niya kay Luffy sila. Ang una ay si Elizabelio, ang pangalawa ay ang tactician Dagama, ang pangatlo ay ang mandirigma mula sa long-legged tribe, si Gilly, sunod ay ang master ng fishman karate. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay sina Bellamy at Bartolomeo pa rin. Sa wakas, nagsimula na ang laban, kaya nagsimulang mag-atake ang mga manlalaban. Ginamit ni Bellamy ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para atakihin sila. Mabilis niyang pinabagsak ang marami pang gladiator. Nagulat ito sa lahat, dahil napakalakas ni Bellamy. Biglang nakita sila ni Bellamy na nagtutulungan, pinoprotektahan pala nila si Bello. Ito ay nalilito sa lahat tungkol sa kanilang ginagawa, dahil ito ay isang rambulan na labanan. Si Dagama pala ang nagplano nito. Napagtanto niya na si Haring Bello ay maaaring maghatid ng isang mapang wasak na suntok, at maaari nitong sirain ang isang buong fortress. Gayunpaman, ang kanyang suntok ay nangangailangan ng maraming oras upang mag-charge. Natuwa ito kay Bellamy, kaya inatake niya ang mga gwardya ni Bello. Natagpuan ni Luffy na napaka-interesante ang laban na ito. Bigla niyang nakita ang isang gladiator na tila napakalakas, dahil marami na siyang natalo na gladiator. Kinilala siya ni Cavendish bilang Ricky, ngunit nanatiling misteryo ang kanyang pagkakakilanlan. Habang curious ang lahat kung sino ang mananalo, bigla nilang nakita si Bartolomeo na natutulog. Nagalit ito sa lahat, dahil hindi niya sineseryoso ang laban. Samantala, si Cavendish ay labis pa rin ang sama ng loob kay Luffy. Kung lumitaw si Luffy doon, tiyak na papatayin niya ito. Nag-alala ito kay Luffy, dahil natatakot siyang ma-expose ang kanyang identity. Biglang lumapit sa kanila ang isang malaking matandang lalaki. Nagulat ito kay Luffy, hindi niya kilala kung sino siya. Biglang nagtanong ang matanda, "Kumusta si Garp ngayon?" Sagot ni Luffy, "Kilala mo ba ang lolo ko?" Nagulat ito kay Cavendish, dahil siya si Luffy the Straw Hat. Nagkaroon din pala ng sama ng loob ang matandang ito kay Garp, kaya kinasusuklaman din niya ang mga inapo ni Garp. Nang malaman ni Cavendish na si Lucy nga si Luffy, nagalit siya at gusto siyang patayin, ngunit agad na inatake ng matanda si Luffy. Sa puntong ito, napagtanto ng lahat na siya si Don Chinjao, ang lalaking may bounty na 542 milyong berry. Habang tatanggalin na ni Cavendish ang pekeng balbas ni Luffy, ipinagpatuloy ni Don Chinjao ang pag-atake sa kanilang dalawa. Dahil dito ay hindi komportable si Cavendish, kaya nagpasya siyang labanan siya, at hinarangan ni Cavendish ang pag-atake ni Don Chinjao. Ngunit lubos siyang natalo ni Don Chinjao, kaya ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa kanila. Nagalit ito kay Luffy. Tumalon si Luffy at sinuntok si Don Chinjao sa lupa,
ngunit hindi pa rin nasaktan si Don Chinjao. Napagtanto ni Luffy na napakalakas niya. Bigla siyang naging seryoso, nagpa siyang talunin si Luffy. Nakita ni Sai at Bo na nawala ng kontrol ang kanilang lolo, kaya sinubukan nilang pigilan siya, dahil kapag nag-away siya doon, madi-disqualify siya kaagad. Sa puntong ito, dumating din ang mga sundalo, ngunit napansin ni Cavendish na nawala si Luffy. Nagalit ito, at hinanap niya si Luffy. Nagawa pala ni Luffy na umakyat sa bintana, kaya pansamantalang nakatakas sa kanila. Samantala, patuloy pa rin ang labanan sa B-Block. Patuloy na tinalo ni Hack ang maraming gladiator gamit ang Fishman Karate. Bigla siyang sinugod ng isang matabang lalaki. Sa hindi inaasahan, madaling naharang ni Hack ang kanyang pag-atake, at pinaalis niya siya sa arena sa isang hit lang. Ito ay nasa sabik sa lahat. Isa pala siyang malapit na kaibigan ni Jinbei, at magkasama silang nagsanay ng Fishman Karate. Habang patuloy na tinatalo ni Ricky ang marami pang gladiator, lahat ay na-curious, hindi nila alam kung sino siya. Sa puntong ito, tinatalo ni Gilly ang mga bantay ni Bello. Nakilala nilang napakalakas niya, kaya nagsimula na rin kumilos si Bellamy, at agad niyang natalo ang dalawang gladiator na ito. Ito ay ikinatuwa ng lahat. Habang mahigpit na naglalaban ang lahat, nakita ng madla si Bartolomeo na umiihi. Nagalit ito sa kanila, kaya nagpa siya si Hack na harapin si Bartolomeo. Sinugod siya nito mula sa likuran. Nagulat ito sa lahat, dahil nabali ang braso ni Hack, hindi nila alam kung ano ang ginawa ni Bartolomeo. Kaya natalo ni Bartolomeo si Hack. Samantala, ang iba ay naglalaban pa rin. Sa hindi inaasahan, sinipa at nabasag ni Gilly ang maskara ni Ricky. Napagtanto ng lahat na siya ay isang matandang lalaki. Galit din pala siya kay Doflamingo. Habang inaakala ng mga gladiator na ito na perpekto ang plano ni Dagama, bigla silang inatake ni Gilly. Nag-alala sila dahil napakalakas ni Gilly. Sa hindi inaasahan, pinagtaksilan sila ni Dagama, na ikinagulat nila. Kasabwat pala sila ni Gilly. Ito ay nagpagalit sa mga gladiator. Habang sinasalakay ni Gilly ang iba pang gladiator, biglang nagtaksil muli si Dagama kay Gilly, ngunit agad siyang natalo ni Gilly. Napagtanto niya na si Dagama ay isang oportunista lamang, kaya inilipat ni Gilly ang kanyang pag-atake kay Bello. Samantala, sumugod si Bellamy para salakayin si Bartolomeo. Sa hindi inaasahan, napabalikwas siya kaagad. Ito ay nalilito sa lahat sa kung ano ang ginawa ni Bartolomeo. Ngunit hindi pa rin sumuko si Bellamy, dahil ang layunin niya ay sumali sa mga tauhan ni Doflamingo. Kaya't ipinagpatuloy niya ang pagsugod kay Bartolomeo sa hindi kapani-paniwalang bilis. Kahit akala niya ay natamaan na siya, napabalikwas pa rin siya muli. Naging sanhi ito ng pagkakasugat ni Bellamy, hindi niya alam kung ano ang nakain na devil fruit ni Bartolomeo. Napansin ni Luffy na nagbago na si Bellamy at determinado siya, kaya pinasiglan niya si Bellamy. Samantala, gustong salakayin ni Gilly at ng iba pang gladiator si Haring Bello, dahil wala na siyang mga bantay na nagpoprotekta sa kanya. Bigla siyang tumigil sa pag-charge. Handa na pala siya sa kanyang mapanirang suntok. Naalala ng lahat na nakarinig sila ng chismis, na ang suntok ni Haring Bello ay napakalakas na kaya nitong talunin ng isang emperador. Biglang yumanig ang buong arena. Nagdulot ito ng pagkabalisa sa lahat, dahil naramdaman nila ang kapangyarihan ni Haring Bello. Natakot sila na tumakas. Kaya nagpakawala si Haring Bello ng isang malakas na suntok, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog sa loob ng arena. Nagulat ito sa lahat. Sa hindi inaasahan, nasira ng suntok ang isang bahagi ng arena. Natuwa ito sa mga tao, dahil akala nila ay nanalo si Haring Bello. Sa puntong ito, si Bellamy at ang iba pang mga gladiator ay natalo, ngunit nakita nila ang isang tao na natitira pa sa arena. Nagulat ito sa lahat, dahil si Bartolomeo iyon. Lumalabas na kumain siya ng barrier fruit, na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng mga hadlang. Kaya naman, natalo niya agad si Haring Bello. Sa huli, nanalo si Bartolomeo, ngunit ayaw pa rin ng lahat sa kanya. Sa puntong ito, desidido si Bartolomeo na kunin ang Mere fruit, upang maialay niya ito sa isang tao. Sa panig ni Frankie, napagtanto niyang gusto rin ng toy soldier na sirain ang Smile Factory, at sinabi niyang sasabihin niya kay Frankie ang totoo tungkol sa kahariang ito. Habang si Luffy ay nag-aalala na si Cavendish at Don Chinjao ay patuloy na magdudulot ng gulo para sa kanya, kaya nagpasya siyang magtago. Sa sandaling ito, nakita ni Luffy ang maraming sugatang gladiator. Bigla niyang nakita si Bellamy na nasugatan din, na ikinagulat ni Luffy. Tanong ni Bellamy kay Luffy,
bakit mo ako pinag-cheer? Sinabi ni Luffy, dahil nagbago ka, at tinawag ni Bellamy si Luffy sa pangalan. Sa hindi inaasahan, narinig ito ni Bartolomeo. Nagulat ito sa kanya. Sa team ni Lo, dinadala nila si Caesar sa meeting point nila ni Doflamingo. Bigla silang nakakita ng isang dambuhalang fighting fish na lumitaw. Natakot ito kay Usopp at Caesar, kaya sinalakay sila ng fighting fish. Ginamit ni Robin ang kanyang devil fruit powers para pigilan sila, at agad silang tumakbo palayo, ngunit patuloy silang hinabol ng fighting fish. Bigla, sinabi ni Lo kay Usopp na i-unlock ang posas ni Caesar, dahil hawak niya ang kanyang puso, kaya tiyak na hindi siya maglalakas loob na ipagkanulo ang mga ito. Sa sandaling maalis ang posas ni Caesar, agad niyang binaril ang fighting fish, upang matulungan ang koponan ni Lo na mabilis na tumawid sa tulay. Nais pala ni Lo na i-conserve ang kanyang lakas, para maghanda para sa laban kay Doflamingo. Sa hindi inaasahan, nakita nilang gumuho ang tulay, at isang fighting fish ang sumalakay sa kanila. Habang gagamitin ni Lo ang kanyang kapangyarihan sa devil fruit para tumawid, nahuli ang fighting fish. Nagulat ito sa grupo ni Lo, dahil hindi nila alam kung sino ang gumawa nito. Ito pala, ang dambuhalang fighting fish ay hinila ng kung sino. Pagkatapos, sinabi ni Lo kay Caesar na itawid sila sa tulay. Dahil dito ay labis na nagalit si Caesar, ngunit kailangan pa rin niya itong sundin. Sa wakas, nakarating sila sa Greenbeat Island. Nagulat ito kay Usopp, dahil isa itong malawak na kagubatan. Sa C-Block Arena, magsisimula na ang laban. Excited ito sa lahat. Napagtanto ni Luffy na pagkakataon na niya para lumaban. Ang makapangyarihang gladiator ng Block C ay nagsimulang lumitaw isa-isa. Samantala, gusto lang ni Don Chinjao na matalo agad si Luffy. Sa panig ni Sanji, kasama pa rin niya si Violet, at dinala niya si Sanji sa base ng kanyang mga kaaway. Kaya pumasok si Sanji sa kanilang base. Nagulat sila nito, kaya pinalibutan nila si Sanji, ngunit mabilis na natalo ni Sanji silang lahat. Bigla nilang nahuli si Violet. Habang ginagamit nila siya para pagbabantaan si Sanji, sa hindi inaasahan, nawala siya at sinipa sila ng isang malakas na hampas, kaya lumipad sila sa malayo. Kaya niyakap ni Violet si Sanji, na ikinatuwa niya. Biglang, agad na ikinulong ni Violet ang mga kamay at paa ni Sanji, inihayag ang kanyang tunay na ugali. Sa panig ni Lo, nakita nila ang maraming dambuhalang puno. Biglang nakita ni Usopp ang isang dambuhalang barko ng Marine. Napagtanto ni Robin na ang barkong ito ng Marine ay natigil lamang doon, kaya natitiyak niyang malapit nang lumitaw ang mga Marines. Nag-aalala ito kay Caesar, dahil inabandona ni Doflamingo ang kanyang posisyon sa Warlord. Hindi na mapoprotektahan ni Doflamingo si Caesar. Sa puntong ito, sinabi ni Lo kina Robin at Usopp na pumunta sa kagubatan upang suriin, habang naghihintay siya dito para kay Doflamingo. Kaya pumasok sina Robin at Usopp sa kagubatan, na labis na natakot kay Usopp. Biglang nakita ni Robin ang Marines. Hindi maintindihan ng dalawa kung sino ang kausap nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ninakawan ang mga Marines ng lahat ng kanilang mga ari-arian, dahilan para tumakas sila sa takot. Biglang may nakita si Robin na nagtatago, kaya ginamit niya ang kapangyarihan ng Devil Fruit para mahuli siya. Nagulat ito kay Robin, dahil maliit siyang tao. Sa panig ni Zoro, tumatakbo siya sa paligid ng bayan, na ginagawang hindi sigurado ang lahat sa kanyang ginagawa. Nakita na pala ni Zoro ang hugis ng diwata kanina. Nakilala niya ito bilang isang maliit na tao, kaya't nahuli siya ni Zoro, na nagpaiyak sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Wika, isang miyembro ng Tontate Tribe. Nagmamadali daw siya, kaya binitawan siya ni Zoro. Sa hindi inaasahan, napilayan ang paa ni Wika kaya hindi na siya makalakad. Napagtanto ni Zoro na napakalakas niya. Kaya hiniling niya kay Zoro na isama siya, dahil kailangan niyang iulat ang lokasyon ni Doflamingo sa kanyang pinuno, at pinaplano nilang salakayin ang barkong Straw Hat. Nagulat ito kay Zoro. Napagtanto niyang nasa panganib ang grupo ni Nami, kaya nagpa siya si Zoro na tulungan si Wika. Sa puntong ito, sinusubukan ni Wika na idirekta si Zoro, ngunit patuloy siyang tumatakbo sa kabilang direksyon, kaya naman, nagtanong si Wika, naliligaw ka ba? Sa panig ni Don Chinjao, hinahanap pa rin niya si Luffy, na ikinagalit niya at gustong salakayin ang lahat. Buti na lang at napigilan siya ng dalawa niyang apo. Nang makitang umalis na si Don Chinjao, gumaan ang pakiramdam ni Luffy. Habang si Sanji ay binihag ni Violet, naramdaman niyang walang silbi si Sanji,
dahil napakadali nitong malinlang na nagpapatawa sa kanyang mga nasasakupan. Pero naniniwala pa rin si Sanji na mabait na babae si Violet, na ikinagalit ni Violet, kaya sinipa niya si Sanji sa mukha, dahil akala niya nagsisinungaling lang si Sanji para akitin siya. Sinabi ni Violet na kumain siya ng glare-glare fruit, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang iniisip ng lahat. Kaya naman, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa devil fruit para basahin ang isip ni Sanji. Sa hindi inaasahan, wala siyang nakita kundi mga babae, kaya napagtanto ni Violet na isang pervert si Sanji. Sa puntong ito, sinabi ni Sanji na alam niyang totoong gustong pumatay ng tao si Violet, dahil hindi nagsisinungaling ang mga mata ni Violet. Kaya napasigaw si Sanji, hinding-hindi ako magdududa sa babaeng may luha sa pisngi. Habang inisip ng mga nasasakupan ni Doflamingo na kalokohan ang sinabi ni Sanji, na ikinagalit ni Violet. Noong papatayin na nila si Sanji, ginamit niya ang kanyang eye whale technique para talunin silang lahat. Sa puntong ito, pinakawalan ni Violet si Sanji, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sanji na tumakas at iwanan siya, ngunit gusto pa rin ni Sanji na protektahan si Violet. Napagtanto niya na ang kaaway ni Violet ay si Doflamingo. Sa puntong ito, napagtanto niya na ang mga tauhan ng Straw Hat ay nahulog sa plano ni Doflamingo, kaya ipinakita niya kay Sanji ang buong plano, na ikinagulat ni Sanji. Magsisimula na ang laban para sa Group C sa arena. Biglang, nakita ni Luffy ang isang napakalaking turo, na nakita niyang napaka-interesante. Sa sandaling ito, inanunsyo ng MC na nagsimula na ang labanan, kaya lahat ay pumasok sa arena. Nakita ni Rebecca ang toy soldier, kaya naman, tinawag niya ito. Nangako si Rebecca na tiyak na mananalo siya sa laban na ito, at sila ay mabubuhay ng magkasama. Ngunit sinabihan ng toy soldier si Frankie na ituloy ang pagtakbo, dahilan para magtaka si Frankie kung bakit niya iniiwan ang dalaga. Lumalabas na kailangan niyang mabilis na tapusin ang kanyang plano. Sa panig ni na Robin at Usopp, laking gulat nila, dahil may nahuli silang maliit na tao. Bigla silang binaril ng pampakalmang darts, dahilan para mawalan ng malay ang dalawa. Sa puntong ito, sinusuri ng maliliit na tao ang katawan ni Robin, dahilan para magising siya, na ikinagulat nila. Ngunit napagtanto ni Robin na siya ay pinipigilan. Lumalabas na tinahi nila ang kanyang katawan ng mahigpit sa lupa, dahil ang maliit na tao ay kumain ng so-so fruit, na nagpapahintulot sa kanya na tahiin ang anumang bagay. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Leo, isang mandirigma mula sa tribo Tontata. Sa puntong ito, akala nila ay isang kaaway si Robin na sinusubukang sirain ang kanilang kaharian, ngunit sinabi ni Robin na hindi siya masamang tao. Sa hindi inaasahan, naniwala si Leo kay Robin at pinakawalan siya, na ikinagulat ni Robin, dahil masyado silang nagtitiwala sa iba. Kaya nakilala niya ang kanilang pinuno. Napagtanto ni Robin na ang lahat sa tribong ito ay napaka-cute. Nang aalis na si Robin para ipaalam kay Lo, pinigilan nila ito, dahil hindi pa nila ito papayagang umalis. Biglang dumating ang isang maliit na tao na may balita, na si Usopp ay kaibigan ng bayani, na ikinagulat ng lahat. Napagtanto ni Robin na dumating na ang oras ng pagtatagpo ni na Lo at Doflamingo. Sa panig ni Lo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sanji, kaya agad na ipinaalam ni Sanji kay Lo, dapat kang umalis kaagad, dahil hindi iniwan ni Doflamingo ang kanyang posisyon sa Warlord. Nagulat ito kay Lo. Ipinakita pala ni Violet kay Sanji ang buong plano ni Doflamingo. Habang ang lahat ng mga tao ay nalilito kung bakit nagbitiw si Doflamingo, biglang, nakita nila ang barko ng World Government na papalapit. Sa sandaling ito, inihayag ng CP0 sa lahat, na ang pagbibitiw ni Doflamingo ay isang pagkakamali, na naging sanhi ng kagalakan ng mga tao sa kaharian. Matapos malaman ni Sanji ang katotohanan, labis siyang nagulat, dahil pumayag ang World Government na tulungan si Doflamingo. Ito ay isang pribilehiyo na hindi kailanman makukuha ng mga pirata. Habang si Doflamingo ay lumilipad patungo kay Lo, at si Fujitora ay patungo rin kay Lo, sa sandaling ito, napagtanto ni Lo na huli na siya para umalis. Biglang pinadala ni Robin ang kanyang clone kay Lo, kaya sinabihan ni Lo sina Robin at Usopp na umalis kaagad sa isla. Ngunit lumitaw si Fujitora, na nagpatakot kay Caesar. Kinilala siya ni Lo bilang bagong Fleet Admiral. Sa sandaling ito, dumating na rin si Doflamingo, na lalong nagpatense sa sitwasyon. Samantala, labis na nasiyahan si Caesar, dahil dumating si Doflamingo upang iligtas siya. Sa arena, nagsimula na ang laban ni Luffy, na nagpasabik sa mga gladiator na labanan ang isa't isa.
Biglang nakita ng isang malaking lalaki si Luffy kaya inatake niya ito. Nang maisip niyang natamaan niya si Luffy, nakaiwas si Luffy, at agad siyang sinuntok sa mukha. Napagtanto ng lahat na ang mga kamay ni Luffy ay maaaring umunat tulad ng kay Luffy, kaya sinubukan niyang itago ang kanyang lakas. Sa kabila nito, nagawa pa rin ni Luffy na talunin ang marami pang mga gladiator, ngunit ang malaking tao ay nagpatuloy sa pag-atake kay Luffy. Sa hindi inaasahan, ang kanyang mga pag-atake ay hindi epektibo laban kay Luffy, at agad siyang inihagis ni Luffy sa tubig. Sa panig ni Doflamingo, labis siyang nasiyahan, dahil nahulog si Lo sa kanyang bitag. Sa sandaling ito, labis na nagulat si Lo, dahil maaaring linlangin ni Doflamingo ang buong mundo, at tanging ang Celestial Dragons lang ang may kapangyarihang gawin ito. Kaya determinado si Lo na huwag ibigay sa kanya si Caesar, dahil sinira ni Doflamingo ang kanilang kasunduan. Samantala, inakala ni Doflamingo na si Fujitora ay nasa kanyang panig, at tutulungan niya itong makuha si Lo. Bigla, ginamit ni Fujitora ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit sa langit, dahilan upang magulat sina Lo at Doflamingo. Habang ang isang higanteng bulalakaw ay bumabagsak patungo sa kanila, dahilan para tumakas si Caesar at ang mga marino sa takot. Kaya ginamit ni Lo ang kanyang kakayahan sa Devil Fruit para kontrahin ang meteor, ginamit din ni Doflamingo at Fujitora ang kanilang kapangyarihan para pigilan ito, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog, na naging sanhi ng pagtataka ni Caesar at ng mga marines. Sa sandaling ito, curious sila sa kinalabasan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tatlo ay nanatiling walang pinsala pagkatapos ng nakakatakot na pagsabog, na naging sanhi ng galit ni Doflamingo. Hindi niya maintindihan kung bakit din siya inatake ni Fujitora, kaya sinabi ni Fujitora, "Gusto ko lang subukan ang iyong lakas." Samantala, ipinaalam ni Frankie kay Sanji na, si Luffy ay sumali sa labanan sa arena, dahilan para mabigla si Sanji, dahil hindi nila sinunod ang plano. Biglang napagtanto ni Violet na sinusundan sila ng mga subordinate ni Doflamingo, kaya binigyan niya si Sanji ng mapa na nagpapakita ng lokasyon ng Smile Factory. Sinabihan ni Violet si Sanji na umalis, dahil kung mananatili siya sa kanya, malalagay siya sa panganib, ngunit determinado si Sanji na protektahan si Violet. Nakita niyang napaka-interesante ni Sanji, kaya umalis si Violet. Biglang sumulpot si Kinemon, napigilan nito si Sanji na habulin si Violet. Sa pagkakataong ito ay dumating na rin ang mga subordinate ni Doflamingo, kaya agad silang natalo ni Sanji. Sa panig ni Luffy, marami na siyang natalo na mga gladiator. Bigla niyang nakasalubong ang malaking turo kanina. Labis na naintriga si Luffy. Lumalabas na ang turo na ito ay nakapatay ng maraming tao sa arena, kaya tinawag itong Brutal Bull. Sa sandaling ito, agad na inatake ng Brutal Bull si Luffy, ngunit nanatiling tahimik si Luffy. Ito ang nagbunsod sa lahat na isipin na si Luffy ay masyadong natatakot na gumalaw. Sa hindi inaasahan, ginamit ni Luffy ang Gear 2, at patuloy niyang naiwasan ang mga pag-atake ng Brutal Bull. Ito ay nagpagalit sa Brutal Bull. Biglang ginamit ni Luffy ang Conqueror's Haki. Dahil dito ay natakot ang Brutal Bull at tumigil. Nagulat ang lahat, dahil pinaamo ni Luffy ang Brutal Bull. Sa panig ni Robin at Usopp, napagtanto nila na napakatindi ng laban ni Lo. Samantala, labis na hinahangaan ng tribong Tontatta si Usopp, dahil akala nila ito ay isang bayani. Napagtanto pala ni Usopp na ang bida na tinutukoy nila ay si Liar Nolan. Kaya ipinaliwanag ni Leo sa kanila, 400 taon na ang nakalilipas, si Nolan ay isang tao ng kahariang ito, at tinulungan niya ang tribong Tontatta na sakupin ang islang ito, kaya naman, siya ay naging kanilang bayani. Lumalabas na nagsinungaling si Usopp tungkol sa pagiging descendant ni Nolan. Dahil doon, nailigtas niya si Robin. Sa sandaling ito, lahat sila ay nagtiwala at hinikayat si Usopp na talunin si Doflamingo. Nagdulot ito sa kanya ng pagkabalisa. Sa panig ni Nami, nagulat sila, dahil naging kakaibang espasyo ang kusina sa barkong Sunny. Biglang may sumulpot na matandang babae. Siya pala si Jola, isang subordinate ni Doflamingo. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ng Devil Fruit para ihagis sa grupo ni Nami. Sa hindi inaasahan, binago sila ni Jola sa mga kakaibang anyo. Dahil dito ay hindi nila maintindihan ang ginawa niya. Nakain pala ni Jola ang Art Fruit. Pinahintulutan siya nitong gawing isang gawa ng sining ang lahat. Kaya sinabi ni Jola na iabot sa kanya si Momo. Habang patuloy na inaatake ni Jola ang grupo ni Nami, sa kabutihang palad, napigilan ni Nami ang kanyang pag-atake at makatakas.
Nakita ni Jola ang grupo ni Nami na tumatakbo, na ikinagalit niya, dahil hindi niya ito mahabol. Inaakit pala siya ni Nami, para pigilan si Jola na gamitin ang kapangyarihan niya sa Sunny. Biglang tinawag ni Jola ang kanyang mga subordinate, para ipagamit sa kanila ang barko para habulin ang grupo ni Nami, at patuloy na ginamit ni Jola ang kanyang Devil Fruit powers sa Sunny. Nagdulot ito ng pag-aalala sa grupo ni Nami, dahil ginawa niyang gawa ng sining ang Sunny. Sa panig ni Diamante, binigyan niya si Bellamy ng sulat mula kay Doflamingo. Gusto pala niyang patayin ni Bellamy si Luffy. Kung magtagumpay si Bellamy, papayagan siyang sumali sa mga tauhan ng pirata ni Doflamingo. Samantala, pumunta si Bartolomeo upang makipagkita kay Cavendish, dahil napagtanto niyang gustong patayin ni Cavendish si Lucy. Binalaan ni Bartolomeo si Cavendish na huwag siyang patayin, dahil malalim ang relasyon nila ni Lucy. Habang ang mga gladiator sa arena ay mahigpit na nakikipaglaban, sa sandaling iyon, isang higanti ang nakatalo sa marami pang gladiator. Hadruden pala ang pangalan niya. Ikinagalak nito ang mga manonood, dahil siya ay napakalakas. Desidido si Hadruden na makuha ang Mere Fruit, para tulungan siyang maging hari ng Elbaf. Ngunit nalipat ang atensyon ng lahat kay Luffy, dahil pinaamon niya ang Brutal Bull, at pinangalanan itong Yusi ni Luffy. Ito ay nasasabik sa lahat. Biglang sinugod ni Yusi si Hadruden. Nagalit ito kaya inatake niya sina Luffy at Yusi. Nag-alala ang lahat, dahil akala nila ay nadurog sina Luffy at Yusi. Habang inaakala ni Hadruden na natalo niya si Luffy, hindi pa rin pala nasaktan si Luffy. Nagulat ito sa lahat. Nakita ni Luffy na nasaktan niya si Yusi, na ikinagalit ni Luffy. Agad niyang ginamit ang Gear 2 at sinuntok sa mukha si Hadruden, na ikinagulat ng lahat, dahil sa isang suntok lang ay natalo si Hadruden ni Luffy. Habang ang ibang mga gladiator ay namangha sa lakas ni Luffy, sa sandaling iyon, binuhat ni Luffy si Yusi sa isang sulok ng arena. Nagulat din si Rebecca, dahil hindi niya akalain na ganoon kalakas si Lucy. Biglang, isang gladiator ang lumapit kay Hadruden, at naghatid siya ng napakalakas na suntok, na nagpalipad kay Hadruden sa mga stand. Napagtanto ng lahat, siya si Idio, binansagan na Destruction Cannon. Sa pagkakataong iyon, sinimulan niyang hamunin si Luffy, dahil nakilala niya si Luffy na napakalakas, kaya nagpa siya si Luffy na labanan din siya. Sa panig ni Zoro, inis na inis si Wika, dahil patuloy na tinatahak ni Zoro ang maling landas. Pero sinisi siya ni Zoro dahil sa pagiging mahirap na guide, na ikinagalit ni Wika, at sinuntok niya si Zoro sa muka. Patuloy niyang pinagalitan si Zoro, dahil kung patuloy itong mag-antala, hindi niya maipapaalam sa lahat ang tungkol kay Doflamingo sa tamang panahon. Nagalit ito kay Zoro, kaya itinapon niya si Wika, at nagpa siya si Zoro na mag-isa. Habang nag-aalala si Wika, bigla niyang nakita si Zoro na bumabalik. Napagtanto niyang tiyak na naliligaw si Zoro, ngunit humingi pa rin siya ng tulong kay Zoro, kaya pumayag si Zoro na tulungan siya. Ito ang nagpasaya kay Wika. Sa panig ni Fujitora, naghila siya pababa ng isa pang meteorite, kaya ginamit ni Lo ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, para harangan ang kanyang pag-atake. Biglang inatake din ni Doflamingo si Lo, dahilan para tumakas agad si Lo. Natuwa ito kay Doflamingo, na humabol sa kanya. Napagtanto niya na sinusubukan ni Lo na bumili ng oras, kaya napalibutan si Lo ni Doflamingo at Fujitora. Samantala, patuloy na inaatake ni Idio si Luffy. Napansin ni Luffy na parang bombang sumabog ang kanyang mga suntok. Sinabi ni Idio, kukunin ko ang Mere Fruit, na ikinagalit ni Luffy habang sumagot siya ng, hindi ako papayag na magkaroon ka nito. Sa sandaling iyon, natalo ng dalawang apo ni Don Chinjo ang iba pang mga gladiator, na ikinagulat ng lahat. Sa hindi inaasahan, magagamit din ni Don Chinjo ang Conqueror's Haki, na naging sanhi ng pagkahimatay ng maraming gladiator, kaya napagtanto ng lahat, ito ang kapangyarihan ng isang taong may 500 milyong berry bounty. Samantala, malupit na natalo ng magkapatid na sina Kelly at Bobby ang gladiator. Napagtanto ng mga tao na sila ay mga sikat na assassin mula sa underworld, kaya agad na dumating si Boo upang hamunin sila. Sa hindi inaasahan, natalo ni Boo si Kelly sa isang suntok. Nang gusto niyang sunod na harapin si Bobby, nagulat siya nang makitang nabasag ang kanyang sandata, dahil masyadong matigas ang katawan ni Bobby. Kaya nagpa siya sina Kelly at Bobby na magsanib. Sa panig ni Luffy, kinakalaban pa rin niya si Idio. Sa hindi inaasahan, nagawa niyang ihulog ang helmet ni Luffy, dahilan para mabalisang tumakas si Luffy. Sa panig ni Boo, natalo siya ni Kelly, na ikinagulat ng lahat.
Habang si Luffy ay natatakot na ma-expose, bigla siyang nahanap ni Don Chinjao, kaya tuloy-tuloy niyang inatake si Luffy. Samantala, hinahabol ni Luffy si Jin Ango para ibalik ang kanyang helmet. Sa hindi inaasahan, napagtanto ni Jin Ango na siya si Luffy the Straw Hat. Kaya tuloy-tuloy ang pag-atake niya kay Luffy. Habang natalo ni Kelly ang maraming iba pang mga gladiator, nagtaka ang lahat kung bakit nawala si Bobby. Dati pala, nag-transform si Kelly ng coat, na isusuot ni Bobby, at iyon ang pinagsanib nila. Kaya inatake ni Kelly at natalo si Boo. Sa sandaling iyon, nakita ni Sai ang kanyang kapatid na natalo, na nagpagalit sa kanya, kaya't nilabanan ni Sai si Kelly. Sa hindi inaasahan, ang lakas ni Sai ay lubos na nanaig sa kanya, at agad na natalo ni Sai si Kelly sa isang suntok, na ikinatuwa ng lahat. Sa sandaling ito, nakita ni Idio kung gaano kalakas si Sai, kaya nagpa siya siyang labanan si Sai. Sa panig naman ni Nami, hinahabol pa rin sila ng mga subordinate ni Jola, pero agad itong lumikha ng mga ulap ng kidlat, na ikinagulat nila, kaya mabilis silang natalo ni Nami na ikinagalit ni Jola. Sa panig ng arena, si Jin Ango ay nakakalap ng maraming armas, na ikinagulat ni Luffy. Lumalabas na gusto niyang gamitin ang lahat ng sandata na ito para talunin si Luffy, kaya tuloy-tuloy ang paghagis niya ng mga espada kay Luffy. Ngunit madaling naiwasan ni Luffy ang mga ito, dahilan upang hindi niya maintindihan kung bakit siya patuloy na nagkamali sa pagpuntirya. Bigla niyang napansin na si Don Chinjao ay nasa likod ni Luffy, at nahagisan niya ito ng espada, dahilan para mag-alala siya. Kaya, agad na natalo ni Don Chinjao si Jin Ango. Sa panig ni Sai at Idio, mabangis silang lumaban, na ikinatuwa ng lahat, dahil pareho silang napakalakas. Naniniwala ang mga tao na pareho silang contenders para sa championship. Sa sandaling ito, natagpuan muli ni Luffy ang kanyang helmet, ngunit siya ay nakita ni Don Chinjao. Kaya sinisi ni Don Chinjao ang lolo ni Luffy, dahil kinuha ni Garp ang lahat sa kanya. Gayunpaman, hindi siya katugma para kay Garp, kaya naman, nagpa siya si Don Chinjao na talunin si Luffy para makaganti kay Garp. Napagtanto ni Luffy na wala ng ibang pagpipilian, kaya nagpa siya siyang makipaglaban ng seryoso, at agad na ginamit ni Luffy ang Gear 2. Kaya naman, sina Luffy at Don Chinjao ay sumugod sa isa't isa. Bigla, hinarang ni Sai at Idio ang kanilang dinadaanan, dahilan para mapatumba silang dalawa ni Luffy at Don Chinjao. Sa puntong ito, ginamit ni Luffy at Don Chinjao ang armament hockey, para harapin ang isa't isa. Pareho pa silang gumamit ng Conqueror's hockey. Nagdulot ito ng pagkahilo ng lahat sa arena. Sa hindi inaasahan, ang kanilang mga suntok ay lumikha ng isang napakalaking shockwave sa arena, na ikinagulat ng lahat. Napagtanto ni Diamante na ito ay isang labanan ng Conqueror's hockey. Sa puntong ito, tanging sina Luffy at Don Chinjao lamang ang natitira sa sahig ng arena. Napansin niya na si Luffy ay mayroon ding Conqueror's hockey, kaya nagtanong siya, anong uri ng hari ang gusto mong maging? Gusto kong maging hari ng pirata. Ngunit sinabi ni Don Chinjao na si Luffy ay masyadong walang karanasan, dahil sa mundo, lahat ng malalakas na tao ay may mga Conqueror's hockey. Nang malaman ni Don Chinjao na si Rayleigh ang nagturo kay Luffy ng hockey, lalo siyang nagalit, dahil may galit siya kay Rayleigh noon pa man. Biglang umiyak si Don Chinjao, na ikinagulat ng lahat, at sinabi niya kay Luffy, na 30 taon na ang nakalilipas, si Garp ang kumuha ng lahat sa kanya, na naging sanhi ng galit niyang ipagpatuloy ang pag-atake kay Luffy. Ngunit hindi maalala ni Don Chinjao ang ginawa sa kanya ni Garp, at patuloy siyang umiyak. Dahil dito ay hindi maintindihan ni Luffy ang gusto ng matandang ito. Sa panig ni Frankie, nagtataka siya, kung sino ang lumikha ng mga laruan sa kaharian na ito, dahil naisip niya na ang taong iyon ay maaaring isang henyo tulad ni Vegapunk. Bigla silang nakakita ng isang laruan na nagsasabing nobyo siya ng isang babae, dahilan para matakot ito, at sa napakabilis, ang laruan ay kinuha ng mga sundalo. Ngunit patuloy niyang iginiit na tao siya, na naging dahilan para maguluhan si Frankie sa mga nangyayari. Kaya hiniling ng toy soldier ang isang laruang aso para ipaliwanag ito kay Frankie. Ito pala ay ang laruang aso ang ama ng bata, at ang toy soldier ay dumating upang tanungin sila, ngunit ang bata ay hindi alam kung sino ang kanyang ama. Sa puntong ito, sinabi ng toy soldier kay Frankie, na ang lahat ng mga laruan ay talagang mga tao, ngunit ang mga ginawang laruan ay nakalimutan ng lahat sa paligid nila. Dahil sa mga tauhan ni Doflamingo, may kumain ng devil fruit, na nagpapahintulot sa kanya na gawing laruan ang mga tao. Nagulat ito kay Frankie. Samantala, nakikipaglaban pa rin si Luffy kay Don Chinjao,
na ikinagulat ng lahat, dahil napakalakas ni Don Chinjao. Kaya't hinedbat ni Don Chinjao si Luffy, ngunit agad na pinalaki ni Luffy ang kanyang katawan upang harangin si Don Chinjao, dahilan upang siya ay napaatras. Gayunpaman, desidido pa rin si Don Chinjao na maghiganti kina Luffy at Garp, kaya't ipinagpatuloy niya ang pag-headbutt kay Luffy, ngunit agad siyang ibinagsak ni Luffy. Habang iniisip ng lahat na natalo si Don Chinjao, nakakagulat na tumayo siya kaagad, at si Don Chinjao ay nagbago sa isang umiikot na posisyon sa pag-atake. Kaya naman tumalon si Luffy at tuloy-tuloy na sinuntok siya. Samantala, si Lo ay hinahabol pa rin ni Doflamingo. Sinubukan niyang kontakin si Robin, ngunit hindi siya makontak ni Lo. Biglang nagpatuloy si Fujitora na tumawag ng mas maraming meteorite para salakayin si Lo, na naging sanhi ng pagyanig sa lugar ng tribo ni Leo. Samantala, sila ay nagplano, para kay Usopp na harapin si Doflamingo, na ikinabahala ni Usopp. Dahil gusto nilang iligtas ang 500 miyembro ng kanilang tribo, na pinilit na magtrabaho ni Doflamingo, kaya sila ay tumuloy sa Dressrosa Arena. Nasa ilalim pala ng arena ang Smile Factory. Sa sandaling ito, sinabi ni Leo kay Usopp, na mayroon silang lagusan patungo sa Dressrosa Arena, na ikinagulat ni Usopp, dahil naghanda sila ng isang buong hukbo para sa labanan. Sa hindi inaasahan, 2 cute riding beast din ang kanilang inihanda para kina Usopp at Robin, na ikinatuwa naman nila, kaya't sila ay umalis. Sa puntong ito, inakay ng toy soldier si Franky sa maling landas. Ito ay lumabas na sa ibaba ay ang base ng maliliit na tribo ng mga tao, na nagpapasaya sa lahat. Ipinaliwanag ng toy soldier na kakampi niya sila. Biglang nakita rin ni Franky si Zoro doon, habang si Zoro naman ay galit na galit, dahil si Luffy ay sumama sa laban sa arena nang hindi siya iniimbitahan. Sa sandaling ito, inihayag nila, na ang kanilang bayani, si Yusoland, ay darating. Kaya napagtanto ni Zoro na si Yusoland ay si Usopp talaga. Samantala, si Luffy ay inaatake pa rin ni Don Chinjao, na patuloy na ginamit ang kanyang umiikot na pag-atake. Kaya ginamit ni Luffy ang Gear 2 at inatake siya ng isang malakas na suntok, dahilan para mapalipad siya. Nakita ng lahat si Luffy na tumutugma sa lakas ni Don Chinjao, na ikinatuwa nila. Sa panig ni Nami, nilalabanan nila si Jola upang mabawi ang Sunny, ngunit ginawa niyang kakaiba ang Sorcery Cleam Attack, kaya hindi niya magamit ang kanyang sandata. Sa sandaling ito, ang lahat ay hindi kayang lumaban. Bigla silang tinawagan ni Lo. Inanunsyo niya na nabigo ang plano, kaya kailangan sila ni Lo na pumunta kaagad, pagkatapos, maaari niyang ibigay sa kanila si Caesar. Nagulat ang lahat, dahil nahaharap din sila sa gulo. Sa puntong ito, nahuli si Lo ni Doflamingo, at binaril niya ito. Sinabi ni Doflamingo kay Lo na ibalik ang puso ni Caesar, at naniniwala siyang hindi makakarating si Luffy para tulungan si Lo, dahil abala siya sa pakikipaglaban sa mga malalakas na kalaban sa arena. Samantala, mahigpit na nilabanan ni Luffy si Don Chinjao. Parehong patuloy na naghahatid ng malalakas na suntok sa isa't isa, na lumilikha ng mga shockwaves na yumanig sa buong arena, na ikinagulat ng lahat. Napagtanto nilang pareho silang napakalakas, kaya hindi nila mahulaan kung sino ang mananalo. Lumalaban pa nga sila sa sobrang bilis, dahilan para hindi na makasabay ang lahat sa kanilang bilis. Sa sandaling ito, pinuri ni Don Chinjao si Luffy sa pagiging napakalakas. Pero patuloy pa rin siya sa pagiyak, dahil kay Garp, nanghina siya. Nagalit ito kay Luffy, dahil hindi pa rin niya maintindihan kung bakit kinasusuklaman siya ni Don Chinjao. Napag-alaman na 30 taon na ang nakalilipas, ang ulo ni Don Chinjao ay napakatulis, madali pa niyang masira ang isang makapal na layer ng yelo gamit ang kanyang matulis na ulo, at nakatulong ito sa kanya na makakuha ng maraming kayamanan. Kaya tinawag siyang Chinjao the Drill, kaya ipinagmamalaki niya ang kanyang matulis na ulo. Naniniwala si Don Chinjao na walang marine ang makakatalo sa kanya, hanggang sa nakaharap niya si Garp. Nauna nang nawasak ni Garp ang 8 kabundukan gamit ang kanyang mga kamao, kaya naman tiwala siya sa kanyang mga suntok. Pagkatapos, nagkaharap sila sa isa't isa. Kahit ang lakas nila ay nayanig ang isla, ngunit mas malakas ang suntok ni Garp, at ibinalik niya ang nakatutok na noo ni Don Chinjao sa kanyang bungo. Mula noon, nawala ang matulis na ulo ni Don Chinjao, kaya hindi na siya nakakuha ng mga kayamanan sa ilalim ng yelo. Dahil dito, labis niyang kinasusuklaman si Garp, kahit na kinasusuklaman pa ang mga inapo ni Garp, at sa wakas, nakilala niya si Luffy dito. Kaya pinabayaran niya si Luffy sa ginawa ng kanyang lolo, ngunit sinabi ni Luffy, iba ako sa lolo ko, dahil ako ang magiging hari ng pirata.
Gayunpaman, sinabi ni Don Chinjo na si Luffy ay masyadong walang muwang, dahil maraming mas malakas na tao kaysa sa kanya, at itinuturing niyang si Blackbeard ang may pinakamalaking pagkakataon na maging hari ng pirata. Kaya't ipinagpatuloy ni Don Chinjo ang kanyang umiikot na pag-atake laban kay Luffy. Ngunit nahuli siya ni Luffy, at gumamit si Luffy ng isang maapoy na suntok upang salakayin si Don Chinjo, na nagpalipad sa kanya. Gayunpaman, bumangon pa rin si Don Chinjo, kaya nagpa siya silang tapusin ang laban. Tumalon ng mataas si Luffy at gumamit ng Gear 3, habang ginamit din ni Don Chinjo ang Armament Haki. Nagulat ito sa lahat ng lumaki ang braso ni Luffy. Kaya mabilis na sinugod ni Don Chinjo si Luffy, at tumugon si Luffy ng napakalakas na suntok. Sa hindi inaasahan, dahil sa suntok ni Luffy, ang maladrilang noo ni Don Chinjo ay muling lumitaw, na ikinagulat ng lahat. At nahulog si Don Chinjo, nahati ang buong arena sa kalahati. Sa huli, si Luffy na lang ang natira sa arena, kaya naman siya ang nanalo sa laban, na ikinatuwa ng lahat. Samantala, galit na galit si Cavendish, gusto niyang labanan agad si Luffy. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Burgess, na si Lucy pala talaga si Luffy the Straw Hat. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.